Sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito tubig na malalim. Sa mga kaaway ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod. Dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat, O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga, kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, tayo po ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. At ngayong Sabado, samahan niyo po akong magnilay sa ating pong mga pagbasa, lalo na nga po sa ating mabuting balita.
Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito sa ating ebanghelyo, atin pong narinig yung pong nakalungkot at ang kahindik-hindik na krimeng nagawa, ang pagputol po sa ulo ni San Juan Bautista. At parang ngayong mga panahong ito, pag marinig mong may isang taong pinutulan ng ulo, grabe, that's very inhuman. Pero ang mas inhuman pa dito, ang mga parang tipong nakakatakot, no? Nakakaba at nakainis isipin ang humingi po ng ganong pangyayari na ang isang tao ay putulan po ng ulo ay isa pong kabataan. Yun pong anak ni Herodias. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito sa ating ebanghelyo, atin pong narinig kung paano pong isang tao po ay kinuhaan ng buhay dahil lang po mayroong isang batang nag-request nito. Sa pamagitan po ng anak ni Herodias, ito pong si Herodes na natuwa sa kanyang sayaw na mayroong kapangyarihan ay nagawang iutos na putulan po ng ulo, patayin si Juan Bautista. Ang tagapahayag po ng katotohanan, no? Ang katotohanan po medyo naging dahilan kung bakit po ito pong si Herodes ay sabi nga ay na-disturb, no? Siya po ay nakonsensya. Pero dahil nga ang mga tao ayaw ng nakonsensya, ayan, pinakulong si Juan Bautista. Mga minamahal na kapatid, ngayong panahong ito, hindi po ba madalas at narinig ang kasabihang ang kabataan daw ay ang pag-asa ng bayan, no? Ang kinabukasan po ng isang bayan ay ang mga kabataan. Pero minsan nakakalungkot para sa mga nakakatanda, no? That when we see anong uri ng kabataan mayroon tayo ngayon, parang sometimes you feel discouraged, no? Mga kabataan ang lagi lang ginagawa, babad sa cellphone, no? Mga kabataan po lagi lang ginagawa, mag-gimmick, no? Labas ng labas, gabi kong umuuwi. Mga kabataan po na minsan ayaw mag-aral ng maayos. Mga kabataan na minsan walang paggalang sa mga nakakatanda. Para ba ang ating pakiramdam, nako, wala na atang pag-asa ang bayan kasi mga kabataan parang wala na ring hindi mo makikitaan ng pag-asa. Ngayon pong araw na ito, kung paano po sa ebanghelyo, ito mismong paala sa atin, ang ugali po ng kabataan, ito po ay salamin ng ugali po ng mga nakakatanda. Kung paano po itong batang ito na humingi na putulan po ng ulo si Juan Bautista, ito po ay dahil yung kanyang nanay ang nagbuyo. Yung kanyang nanay po ang sumulsol. Anak, ang hingin mo ay ang ulo ni Juan Bautista. Madalas tayo mga nakatanda, no? Tayo pong mga medyo may sapat na gulang, mature na, ang ating complaint ay, Father, grabe, ibang-iba ang mga kabataan ngayon. Pero hindi po ba ang mga kabataan na ito ay hindi naman tumubo, ipinanganak o nahulog sa langit na ganyan na sila? Hindi po. Sila po ay lumaki. May mga narinig, may mga nakita, may mga napanood po sila na naging pong sanhi niya, naging pong epekto po niyan ay ganyan po ang kanilang ugali. Hindi po nila pinilihan. Kung hindi, yan po ang kanilang nakita. Yan po ang kanilang narinig. Yan po ang influence sa kanila ng mga nakakatanda. Mga minamahal, ang mga kabataan po ay produkto ng uri po ng lipunan na mayroon tayo. Kung ang mga kabataan ngayon, para bang wala nang pakialam sa lipunan, malamang sa hindi, ang mga tao sa kanilang paligid, mga magulang, mga tiyo o tiya, mga lolo at lola, yan po ang nakita po nila sa mga nakakatanda. Ang kabataan pong ito, ang mga kabataan po ngayon na tayo'y naiinis, malamang sa hindi, tayo rin po ang naka-impluensya sa kanila. Hindi po ba mga kabataan, habang lumalaki po yan, tanungin mo, ano ang iyong gusto paglaki? Madalas po, ang sabihin niyan ay kung ano yung trabaho ng kanyang nanay o trabaho ng kanyang tatay. Kung yung tatay po ay pulis, sabihin niya, ay, ako rin, gusto maging pulis, gaya ng tatay ko. Yung mga magulang, nanay siguro, isang teacher, no? May mga lagi may ginagawa, nagsusulat, siguro sabihin din niya, ako, gusto maging teacher, gaya ni nanay. Again, ito po ay base sa kanilang nakita at narinig. Mga minamahal na kapatid, anong klase ng kabataan po mayroon tayo ngayon? Sa bahay po ninyo, anong klase ng kabataan mayroon po tayo?
Maaring ang ilan sa atin sabihin, Father, kasi yung social media, yan pong TV, no, kung ano po naririnig nila at nakikita po nila. Again, depende po yan sa kung ano po ang ating hinahayaang mapanood po nila. Tandaan po natin, nasa kamay po ng mga nakatanda, ng mga magulang, ang pahintulot kung ang mga batang ito ay makakarinig, makakita ng mga bagay. Nakakalungkot mang sabihin, minsan marami sa atin, hinahayaan na lang ang mga kabataan kung ano ang gustong panoorin. At minsan, mga bata, pag matapos makakita o makarinig, hindi atin ginagabayan, pinapaalahanan, o nuturuan. Kung kaya mga bata, paglaki, akala nila, okay lang, mabuti naman. Kasi ang mga magulang ko, okay lang naman sa kanila. Ang atin pong ebanghelyo ngayong araw ay paalaala at ito po ay salamin ng uri ng lipunan na mayroon tayo. Ang ating mga kabataan, ito po ay pinansila, anuman po ang kailang kalagayan, no? Anuman po ang kailang conviction, anuman po ang kailang mga ginagawa ngayong mga araw na ito. Malaki po ang impluwensya ng mga nakatanda. Sana po, huwag nating hayaang sila po ay maligaw ng landas dahil lang po tayo po ay walang pakialam o walang panahon para gumabay, magturo, at magpaalaala. Hayaan niyo pong tayo po ay manalangin po ngayon upang ang ating mga kabataan at kayo din mga magulang, ang mga nakakatanda ay huwag makakalimot ng mga obligasyon at tungkulin na magpaalaala at magturo sa kabataan. Panginoon, nadalangin po namin mga kabataan ngayong mga araw na ito na nawa po sila po ay magabayan tungo sa mabuti, sa kung ano ang tama at ang higit sa lahat, ang takot sa Diyos. Nawa Panginoon ang mga nakakatanda, ang mga magulang, mga lolo't lola, kaming lahat po ay inyong gamitin mga instrumento ng mga taong ito, mga batang ito, ay magabayan at mailapit sa inyo. At isabuhay kung ano ang tama, ang totoo at mabuti. Ito po ay aming hiling sa ngalan ni Jesucristo na mabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.